Medyo horror lang, kwentong nakakatakot, kababalaghan at misteryo. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na din ang notification bell para updated ka sa mga bagong istorya na parating. Tagaytay. It was around 2012. Di ko sure yung exact month. Niyaya ko mag-road trip mga pinsan ko kasama ang ex ko. Noong mga panahon na yun, lagi kami nasa Tagaytay nagro-road trip. Food trip o nagpapalamig lang. Sanay na kaming lumabas ng madaling araw para pumunta sa Tagaytay gamit kotse ng mami ko. Little did we know na may something nakakaiba ang mararanasan namin ng madaling araw na yon. Around 2 a.m., natapos na kami tumambay sa view site. After kumain, nagkayayaan pumunta ng People's Park. Hindi naman namin first time pumunta doon pero first time namin pupuntahan yon ng madaling araw. Kahit alam kong sarado pa yon, tinuloy ko pa rin mag-drive papunta doon. Ang setup is ako ang nagda-drive, katabi ko, ex ko sa harap, ang tatlong pinsan ko sa likod. So nasa daan na kami, papunta People's Park, yung daan na papuntang Tagaytay Highlands. Nagpapatugtog kami ng malakas na music, nakababa ang mga bintana ng sasakyan, habang kumakanta ng malakas at sinasabayan ang pinapatugtog ng music. Yung isang pinsan ko pala di na kinaya at natulog na, kaya apat na lang kaming nag-iingay sa sasakyan. Tapos laking gulat ko nang may nakita akong malaking aso na itim nakaupo sa gitna ng daan. Upong tao yung pagkaupo ng aso. Kasing laki din ng tao yung aso pero aso talaga yun. Tinuro ko sa mga kasama ko at nakita din nila at nagulat. Pero tuloy pa rin ako sa pagdadrive at binaliwala lang namin yung nakita namin. Maya-maya konti, yung pinsan kong isa na nakaupo sa may bintana biglang sinabi, "Isara nyo yung bintana, iba na nararamdaman ko." Agad ko namang sinunod kasi parang iba na nga yung aura. Di rin ako nagdalawang isip na sundin siya kasi laking probinsya siya, sanay sa mga kababalaghan. Yung isang pinsan ko parang ayaw pa maniwala at tinatawanan pa kami pero iba na yung pagkatahimik namin. Kaya natahimik na rin siya. Yung isa ko pang pinsan naman, tulog na tulog pa rin. Nung sinara ko yung bintana, nagmo-moist yung windshield at mga bintana namin. Kaya parang naging low yung visibility pero tuloy pa rin ako sa pagdadrive. Huwag daw ako titigil, sabi ng pinsan ko. Mga ilang minuto lumipas, sabi ng pinsan ko, "Inaaswang tayo. Maglagay kayo ng piso sa bulsa para di kayo madala. Lakasan nyo loob nyo. Malakas tayo." Biglang nagkaroon ng marka na hugis kamay sa tapat ng bintana na dahil nagmo-moist, kitang-kita yung hugis at daan-daang lumalaki na para bang kinakalmot. Nung nakita ng pinsan ko na hindi naniniwala, bigla niya sinabing, "Iba na nga to. Naniniwala na ako." Tapos sa isang kurbada na pakaliwa, may poste ng ilaw doon na puti. Pagkadaan namin, pumutok yung ilaw at napansin namin bago nangyari yon. Parang may malaking itim na lumipad sa taas namin. Malakas yung pagkakaputok ng ilaw pero nung nakalampas na kami, pagtingin ko sa rearview mirror, parang di naman nawala yung ilaw. Doon namin na-realize na nililigaw na kami ng aswang dahil puro kaliwa na yung daan namin. Maya-maya may sumulpot na nagmumotor sa likod namin. Naka-helmet siya na buong ulo. Sakop taas, itim yung takip kaya wala kami makikita muka. Nakabuntot lang siya sa amin. Ayaw niya mag-overtake kahit sa sobrang luwag naman yung daan. At ang bagal lang ng takbo ko nun. Kinakabahan na rin ako at nagdasal na sana walang mangyari. At biglang nawala yung motor pagtingin ko sa side mirror. Nakarating na kami sa baba ng People's Park. Pero naaninag ko na may gate na nakaharang sa daan na pataas. Inisip na namin na bumalik na at agad-agad ni-U-turn yung sasakyan. Napakalawak ng daan pero yun na ata yung pinakamatagal ko na pag-U-turn ng sasakyan sa buong buhay ko. Yung tipong napakabigat ng manibela, parang walang power steering. O parang may pumipigil sa akin. Nilalabanan ko yung takot dahil alam ko na pag nahuli niya loob ko, lahat kami makukuha niya. Kaya nilakasan ko loob ko na mag-focus sa pagdadrive at nagdasal na makauwi na kaming ligtas. Nung nasa daan na ulit kami, pabalik, lumabas na naman yung nakamotor. Ganun pa rin. Hindi siya nag-overtake. Parang sinusundan lang talaga kami. Tapos bigla na naman siyang nawala. Ngayon, yung daan namin, puro kaliwa pa rin. Pero kahit nililigaw kami at patuloy na nagmo-moist yung windshield kahit ilang punas namin, tuloy pa rin ang pagbaba ng visibility ko sa daan. Kaya pinilit namin makabalik sa rotonda. Mga bandang 4:30 AM, nakarating na kami sa rotonda sa may Tagaytay. At nagpahinga sa may 7-Eleven. Laking pasasalamat namin lahat ng ligtas kami at buhay. Yung isa kong pinsan walang kamali-malay kung ano nangyari doon. Kung ano nangyari dahil tulog na tulog siya pero pagising niya, pawis na pawis siya kahit sobrang lamig naman sa sasakyan. Sabi ng pinsan ko, balikan natin yung lugar na nakita yung aso, nabulabog natin yon at humingi na lang tayo ng pasensya at magdasal. So mga 6 AM bumalik kami doon at nagdasal. At pagkatapos nun may nakita kaming dalawang asong itim at puti na nasa gilid ng daan, parang galing sa isang maliit na lumang bahay doon. Simula noon, naging maingat na kami sa daan. Pero tuloy pa rin ang pagro-road trip namin. At tuloy pa rin ang nararanasan naming mga kababalagan.